Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po'y mag-umpisa na. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong kaarawan. Kanina po, kahapon, kaarawan po ng ating dating Pangulong Duterte. At sa lahat po ng panig ng ating bansa at sa kabilang panig ng mundo, sa dahig sa ICC, at saan man po parte ng mundo ay meron pong nagdiwang ng kaarawan po ng dating Pangulong Duterte. At dito po sa nangyari po, katulad po kay dating Executive Secretary Medel ay sa kanya pong emosyonal po na kanyang talumpati ay para po siyang inatake. Wag naman po sana at sana'y nasa maayos na po siyang kalagayan. Ibalik po natin mga kababayan at pakinggan po natin ang kanyang talumpati kung paano po siya naging emosyonal at ang kanyang kalusugan ay wag naman sanang nanganib at okay naman sana siya ngayon. Pakinggan po natin mga kababayan at panoorin. Sa lugar na iyong pinamunuan ng may buong tapang at malasakit bilang punong bayan, pangalawang punong bayan at representante sa higit kumulang na 30 taon at higit sa lahat 6 na taon bilang Pangulo ng bansa. Noong pagkikita namin sa loob ng kanyang piitan, tinanong ko siya kung ang pinagbaanan niyang panggigipit, pagtukot at pagtataksil ng mga Pilipinong traidor ay ang pinakamabigat niyang karanasan sa buong buhay. Ito ang mga sagot niya sa akin. Dili mong pinakalisod ang COVID. Dili mong pinakalisod ang COVID. Dili mong pinakalisod ang COVID. Pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. Okay. Okay, yes, may medic please, medic please. Our representatives from 911 or Please give some way. Please, dili na magtapok para makaginawa ang tarong si Atty. He's Yes. he's okay. We just need some medical assistance for Atty. Medialdea. Thank you very much, ma'am. We have a volunteer here. Yes, we have a doctor around. Atty. Yes. Salvador Medialdea. Daghang salamat na. Thank you so much once. Yan po mga kababayan, sana po ay nasa maayos at ligtas na kalagayan po si dating Executive Secretary Attorney Medel mga kababayan. At yan po idalangin po natin na siya na po ay nasa maayos po siya. Dahil talagang kung ibabalik tanaw po, katulad po niya, siya po ang kasakasama. Kasakasama po siya ni dating Pangulong Duterte. Magmula po nung sila'y nasa Hong Kong, nung nagkaroon po ng pagtitipon doon, at nung umuwi na po sila galing ng Hong Kong at Pilipinas, ay sila na po ang magkakasama, lalong-lalo po
nung sila po ay kidnapin sa pangunguna po ng isang dating general na si Torre. At napakarami po diyang nagsabwatan. Siyempre po, hindi naman po mangyayari at matutupad yan kung walang basbas ng Malacanang. Hindi po ba? Kaya yung emotional niya, naging emotional po siya dahil nga po yung sa talambuhay niya bilang isang politiko na napakatagal naglingkod sa ating bansa. Magmula po nang siya ay maging vice mayor, mayor, naging congressman din po at naging pangulo ng bansa, ay naranasan niya, mga kababayan, ang pagtataksil ng mismo nasa gobyerno at mismo ang mga men in uniform na pinagkatiwalaan niya at binigyan niya ng napakaraming pabor. Hindi po ba inuna niya na ayusin ang hanay ng mga men in uniform? Pero ang ipinalit pa sa kanya ay pagtataksil at paghuhudas, lalo-lalo po sa ating soberenya. Hindi po ba? At nung nabanggit din po ni Atty. Medeldea, isa rin pong matindi na pinagdaanan pong laban ng dating Pangulo. Siyempre po, nung panahon na tayo ay nasa pandemya. Yun po yung huling nabanggit niya, yung pandemya, yung COVID-19. Talagang grabe po yun. Dahil talagang mauubos po ang Pilipino. Kung hindi po sa tulong at galing ng pamamalakad ni dating Pangulong Duterte, ay hindi po tayo makakasurvive. Kung ang Pangulo lang natin sa panahon ng COVID ay ang tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate, palagay ko, napakaraming Pilipino ang hindi makakasurvive. Hindi po ba? Kaya maraming salamat po sa inyo, dating Pangulong Duterte, sa inyo pong napakagaling na paglilingkod. May pagmamahal sa Pilipino, may tapang at malasakit, at wala pong ang nakakagawa ng ganyan pong panunungkulan sa ating bansa. Dahil karamihan po ng mga nagdaang presidente at presidente ngayon, mas pinoprotektahan po nila ang mas pangsarili nilang interest at ang kanilang mga kapwa oligarkiya di umano. Hindi po ba? At tayo po mga kababayan ay magsama-sama po na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maging maayos at ligtas po si dating executive secretary Atty. Medeldea. Sana po ay maayos po siya at makaligtas po siya kung ano man po yung emotional o inatake man siya o ano, wag naman po sana mangyari na yun po ay maging hindi po maayos ang kanyang kalagayan. Isama po natin sa ating mga dasal. At ganoon din po ang maingatan po ang dating Pangulo. At siya po ay nagdiwang na po ng ika-81st birthday po niya. At syempre po, dalangin po natin ay patuloy po na siya po ay mabigyan at madugtungan pa po ng mahabang buhay ang dating Pangulong Duterte. At syempre po ay makalabas at makabalik na po siya sa ating bansa. At lagi po sana siyang maingatan, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal nyo at sa mga dasal din po kay Atty. Medeldea. Muli po mga kababayan, thank you rin po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin din po at thank you din po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya kay Eric Hershio ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, ako si Pilam Ani Jo, kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, kay Norma Garcia, Gay at Chena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Julieta, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray ng Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po mga kababayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyong lahat. At syempre po, tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. Muli po, bye-bye!